So, ang ating tatalakayin mga kapatid ngayon ay patungkol na naman sa sikta na Foursquare, no? So, mga kapatid, ang Foursquare Gospel Church ay itinayo lang noong 1927. Imagine, 1,927 years ang lumipas mula nang ang Panginoon Hesus ay isinilang. At parang 1,900 years na rin ang lumipas nang ang Panginoong Hesus ay nagtayo ng kanyang Christian religion or Iglesia na nakilala bilang Catholic Church. So yan, no? So 1927 lang ang Foursquare at ito itinayo ni Aimee Semple McPherson doon sa California. So paano ho? Pero siya nanaral na hindi maliligtas ang tao kundi umaanid sa kanyang lupo. Paano yan maging totoo? Grabe ang mga sikta. Grabe ang mga sikta. So, paano maging totoo? Si Aimee McPherson ay galing siya sa sikta na Salvation Army. Now, ang pananampalataya ng Foursquare ay they believe that the church they believe the doctrine of the Trinity. So, copy-paste. So, kasi mga kapatid, mayroong mga more or less 8 sikta sa buong mundo or 9 na Trinitarian. No? Naniniwala sila sa Holy Trinity. At saka, ang Foursquare naniniwala din sa ating Panginoon Hesus kasi naniniwala man sila sa Trinity. So, naniniwala sila sa ating Panginoon Hesus na Diyos na nagkatawang tao. Then, ang kanilang paniniwala din ay salvation is by grace, through faith, and not by good works. Grabe, no? Grabe ang ipinangaral, no? Lahat ng mga sikta, sa sikta lang. Magkasing tulad ang kanilang pananampalataya patungkol sa salvation. Hindi nila naintindihan ang redemption or objective salvation at saka subjective salvation na ang ibig sabihin ay eternal life. So, grabe, no? Sinasabi ni Aimee McPherson na salvation is by grace, through faith, and not by good works. Hindi sinasabi niya na redemption. Kasi kung sinasabi niya redemption is by grace, through faith, and not by good works, that is correct. Pero hindi man sinasabi niya na ito ay patungkol sa redemption. Ang sinasabi niya, redemption is by grace, through faith, and not by good works. So, baluktot. Baluktot. No, napakabaluktot sa kanyang ipinangaral. Napakabaluktot. Kasi, after ang tao na redeem, mayroon pa siyang haharapin na judgment. At yan na ang diyan na malalaman ng tao kung siya makakapasok ba sa kanya ng Diyos o hindi. Ang redemption, mga kapatid, ay binigyan tayo ng daan upang tayo ay makakapasok sa kaharian ng langit. Through baptism. Remember, ha? Ang redemption ay nagbigay sa atin ng daan na makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Ngunit, kailangan pa tayo magbiyahe upang mapuntahan natin yan. Yan ang redemption. Pero tatalakayin natin ng malinaw pa, no? So, kung redemption, tama ang sinasabi nila. Pero sa kanilang pananampalataya, walang sinabing redemption, walang sinabing buhay na walang gano, eternal life. At ibalikan dyan sila nagkamali. Kasi ang redemption, mali-mali pa rin sila. Kasi hindi malilim ang tao kung hindi magpabautismo sa itinayo ng Panginoon Hesus. Ako din sa'yo na,
na ang redemption ay hindi dahil sa mabuting gawa ng tao upang ang Panginoon Hesus ay magpapako sa krus. Okay, no, ating balikan ha. Ang redemption ay hindi dahil sa mabuting ginawa ng tao nang siya ay hindi pa naging Christian. Kasi ang Panginoon Hesus ay nagpapako sa cross na ang nag-iisang dahilan ay ang kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Dahil mga kapatid, ito, aking balikan na. Upang maintindihan din. Na ang mga Hudiyo, mga kapatid, ay nagkasala, iniwan o itinakwil sila ng Diyos. Ating basahin na. Ang 2:17-20. Ito ang economy of salvation or about redemption. Yung history of redemption. Bakit ang Panginoon Hesus ay nagpapako sa cross? Ating basahin ang 2:17-20. Busa gisalikway sa Ginoo ang tanang mga katawhan ni Israel. O gipaantos niya sila o gitugyan sa ilang mga kaaway hangtod sa katapusan, gipahilayo niya sila sa iyang pananaw. So itinakwil ng Diyos ang mga Hudiyo dahil sila ay sumuway sa Diyos. Nagsimba sila ng Diyos-Diyosan. At ibasahin mga kapatid ha. Genesis 32:28. Nagsimba sila ng Diyos-Diyosan. Sa Exodo 32:1-5, hindi. Hindi, Genesis. Exodus 32:1-5. Ito ang kasalanan ng mga Hudiyo, bakit sila itinakwil ng Diyos. Na siyang history about redemption. Exodus 32:1-5. Sa pagkakita sa mga tao nga si Moses lugay nga wala mulugsong gikan sa bukid, miadto sila kang Aaron ug mingon kaniya, "Hala, buhati kami usa ka Dios nga mo'y mangulo kanato. Kay wala kita masayod unsay nahitabo nining tawo nga ginganlan Moses nga mo'y nangulo kanato sa paggawa sa Ehipto." Si Aaron mingon kanila, "Pangumaa ang mga Diyos nga bulawan sa inyong mga asawa ug sa inyong mga anak ug daghangan di kanako." Busa gikuha sa tanang katawan ang ilang mga Diyos nga bulawan ug gidala ngadto kang Aaron. Ginawat niya ang mga Diyos ug gitunaw kini ug gibubo ang bulawan ngadto sa laran. Pinagi niini nahimo ang usa ka nating maka. Ang mga tao miingon, Israel, mao kini ang atong Diyos nga nagkuha kanato sa Ehipto. Mga igsoon, dahil dyan ay itinakwil ng Diyos ang kanyang sangkatauhan na mga Israelites. Kasi nagsamba sila ng ibang Diyos. Pero dahil sila ay lubos na minamahal ng Diyos, kaya ang Diyos ay naawa pa rin sa kanila. Ating basahin mga kapatid ang Salmo 148:14. Ito ang sinabi. Gihimo niyang ligon ang iyang nason aron daygon siya sa tanan niyang katawan. Ang katawan sa Israel na pinangga niya kayo, dayga ang Ginoo. Dahil mga kapatid ay lubos na minamahal ng Diyos ang kanyang sangkatauhan, ang bayan ng Israel, kaya ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang tubusin ang kanyang sangkatauhan sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa cross. Ating basahin mga kapatid ang paborito na teksto sa mga Protestante. For God so loved the world. Ito ang paborito nila. 3:16 ng Juan.
Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay. Imagine ha, dili mamatay ang lahat na maniniwala sa ating Panginoong Hesus ay hindi mamamatay. Ibig sabihin niya, mga kapatid, hindi may impyerno. Kasi lahat ng tao ay mamamatay, no? Pero aking basahin muna, ha? Upang para sa mga bagong nakatingin sa aking live, sa aking program, no? Libro 9:27. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa magkahusa, tapos niya na hukman siya sa Diyos. So, ang lahat ng tao ay mamamatay. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoong Hesus, ang mananampalataya sa akin, maniniwala sa akin ay hindi mamamatay, ibig sabihin, hindi malaglag sa impyerno. Kasi binasa ko na kanina din na ang impyerno ay ang ikalawang kamatayon. Pero aking balikan, no? Pahayag 20:14. Ito ang sinabi. Unya gitambok ang kamatayon ug ang hadis nato sa linaw nga kalayo, kinilinaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa sinasabi niya sa Ebanghelyo ni St. John sa chapter 6 at 3 verse 16 na maniniwala sa kanya ay hindi mamamatay, ang ibig sabihin niya ay hindi may impyerno. Ating tuloy ha. Ating balikan. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinuon sa kinabuhi-nayon. So dahil sa kasalanan ng mga Hudyo na lubos na minamahal ng Diyos, ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang tubusin ang kasalanan ng mga Hudyo. Yan ang dahilan. At dahil sa kasalanan ng mga Hudyo na siyang dahilan na nagpapako sa krus ang ating Panginoong Hesus, ang kaligtasan ay na-share sa ating hindi mga Hudyo. Or tayo mga hindi Hudyo ay maaari na rin makakapasok sa kaharian ng Diyos o naliligtas na sa ating pagiging makasalanan. Ating basahin mga kapatid ang Roma hindi, at isang tingnan na, panalimutan ko. Roma 11:11. Thank you, Lord. So, dito mga kapatid, dahil sa kasalanan ng mga Hudyo, na siyang dahilan ng Panginoon Hesus ay nagpapako sa cross, dumating sa mga hindi Hudyo tulad natin mga Pilipino ang kaligtasan. Ating basahin ng Roma 11:11. Busa mangutana ako, sa pagkapukan sa mga Hudyo, nalaglag ba sila? Wala. Tungod sa ilang pagpakasala, midangat sa mga dili Hudyo ang kaluwasan, aron masina kanila ang mga Hudyo. Napakalinaw. Dahil sa pagkasala ng mga Hudyo, ang Panginoong Hesus ay nagpapako sa cross. At dahil dyan, dumating o tayo mga hindi Hudyo ay maaari ng maliligtas o natatanggap din ng redemption or kaligtasan. Yan mga kapatid. So, hindi natin panglapasangan ng mga Hudyo kasi sila ay lubos na minamahal ng Diyos. So yan mga kapatid, no? Na ang sinasabi ng mga Foursquare na ang kaligtasan ay through faith, not by good works, ay mali kung ang eternal life ang pag-usapan. Kung redemption, tama ang kanilang sinasabi, ngunit walang kwenta ang kanilang grupo upang manidim sila kasi manidim lang ang tao sa pamagitan ng kanyang pagpabautismo sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, hindi natin matanggap ang kaligtasan na ino-offer ng Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan sa cross kung hindi tayo magpabautismo sa kanyang iglesia. So ating basahin ang Efeso 2:8 na ang redemption is not because of good works but because of mercy of God. Ating basahin ang Efeso 2:8.
Ito ang batayan nila. Ngunit hindi nila naintindihan na ito ay patungkol sa redemption. At ibasahin ha? Kasi kung patungkol sa subjective salvation o pagpasok natin sa kanilang ng Diyos, tayo ay magsumika pa. Mamumuhay pa tayo ng banal. Isunod ko yan ha? Episo 2:8. Ito ang sinabi. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Diyos. Dili kini inyong muhat kung dili gasa sa Diyos. Pinagi sa pagtuo. Ibig sabihin, kailangan pa nating maniniwala na ang Panginoon Jesus ay nagpapako sa cross. O maniniwala tayo na ang Panginoon Jesus ay ang tagapagligtas. At ito ay ating matanggap nang tayo ay magpabautismo sa simbahan ng Panginoon Jesus. Kasi kung hindi tayo magpabautismo sa simbahan na tinayo ng Panginoon Jesus, hindi tayo naging tao muli. Dahil hindi tayo nalilinis sa ating pagiging makasalanan. Ating basahin mga kapatid ang Juan 3:5 na ang tao ay maging tao muli o nalilim sa kanyang kasalanan sa pamagitan ng bautismo. Ating basahin ha? Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Diyos, na waskon siya matao pag-usap. Kung saan man pagkatao pag-usap sa usa ka taong nagulang na, nangutan na si Nicodemo, dili niya mahimo ang pagsunod sa tiyan sa inahan, aron mapakatao pag-usap. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasunod sa gingharian sa Diyos, na waskon na tao siya, pinagi sa tubig o sa Espiritu. So maliban kung ang isang tao ay nabautismuhan sa simbahan na itinayo ng Panginoon Diyos, hindi siya naging tao muli. Kasi ang bautismo ay siyang naglilinis sa kasalanan ng tao. At ibisahin mga kapatid ang Gawa 22:16. Busa pabunta, pabunyag na aron naugasan ka sa imong mga sala, pinali sa pagsangpit sa iyang ngalan. So, ito ang ibig sabihin sa Episo 2:8 na ang kaligtasan ay grasya ng Diyos, o biyaya ng Diyos, gasa ng Diyos. Ito mga kapatid, hindi yung pagpasok natin sa kaharian ng Diyos kasi nangangailangan pa iyan ng mabuting gawa. So malinaw, no? Malinaw na maling-mali ang ipinangaral ng mga sikta, particularly sa ating tinalakay ngayon na Foursquare Gospel Church. Now, ito mga kapatid, dapat natin palagi natin isipin na ang redemption, ang kinakailangan ay pananampalataya at saka baptism. Partner ito mga kapatid, palagi ko itong tinalakay parang gabi-gabi, no? Kasi ang basikta ay magkasintulan ang kanilang ipinaral patungkol sa salvation. So, ang redemption ay makamtan ng tao sa pamagitan ng pananampalataya at bautismo. At itong pananampalataya at bautismo ay doon lang natin makukuha sa iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus, hindi sa mga sikta. Ibig sabihin, walang kwenta ang mga sikta. Kahit mangaral pa sila, mag-squat pa sila sa banal na kasulatan, wala silang kwenta kasi sikta lang sila. Wala silang kapangyarihan na magbautismo ng tao. Now, kung kaligtasan o pagpasok sa kaharian ng Diyos ang pag-usapan, ang kailangan dyan ay pananampalataya at mabuting gawa. Bago ko yan basahin, upang tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan pa tayo mabuhay ng banal o magsumikap upang tayo ay maliligtas. Ating basahin mga kapatid ang Ebanghelyo ni San Lucas sa chapter 13 verse 24. Ito ay nagpahayag na ang bawat isa ay kailangan magsumikap upang makapasok sa kaharian ng Diyos. At ito ang batayan sa kasabihan na ikaw ra mo'y makaluwas sa imong kaugalingon. Yan mga kapatid. Yan ang subjective salvation. Tayo lang ang makapagligtas sa ating sarili kasi tayo ang magdesisyon gumawa ba tayo ng mabuti o masama.
Ito ang sinasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas sa chapter 13 verse 24. Ito. Si Jesus bitubag. Kasi mayroong taong nagtanong at aking basahin sa 23. Unya may usa ka tao na nangutana kaniya, Sir, Diyo kay Rabay maluwas. Si Jesus bitubag. Paningkamot ka mo pagsulod sa sigbit na puntahan. Kay daghan ang musulay, mapandili makasulod. Dito na pumasok ang sinasabing ikaw ray makaluwas sa imong kaugalingon. Kasi ikaw ang magsubikap, gumawa ka man ng kabutihan o hindi. Yan mga kapatid. Now, kailangan tayo magsumikap o gumawa ng kabutihan upang tayo o kailangan nating mamumuhay na banal sa pamagitan ng paggawa ng mga mabuting gawa. Ating basahin mga kapatid ang Hebrew 12:14. Palagi ko itong may tinalakay, no? Parang gabi-gabi, no? Ito ang sinasabi sa Hebrew 12:14. Paningkamutin ninyo, ito rin ang batayan na tayo lang ang makapagligtas sa ating sarili. Paningkamutin ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao o sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas ni ini walay makakita sa Ginoo. Yan mga kapatid. So ito ay patungkol na sa subjective salvation. So ito pa. Ang objective salvation o redemption ay matanggap natin tuwing tayo ay buhay pa. Yung sinasabi sa Efeso 2:8 ay matanggap natin tuwing tayo ay buhay pa. Ngunit, ang subjective salvation o pagpasok natin sa kaharian ng Diyos ay matanggap natin tuwing tayo ay patay na. Kasi dadaan pa tayo ng hukom after tayo mamamatay. At inasahin mga kapatid ang 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Ito ang sinabi. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. Aron ang tansa-tansa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan din sa kalimutan. So maling-mali ang ipinangaral na masikta na once saved, always saved. Yan ang ipinangaral nila. Nang sila ay naligtas na palagi na silang ligtas. Ibig sabihin, wala nang panahon na sila ay ma-impirno pa. Yan ay kamalututan. Kasi, ang sinasabi rito, after ma-baptize ang isang tao, tuwing siya ay mamamatay, humarap pa siya ng hukom, batay sa kanyang ginagawa dito sa mundo, mabuti man o masama. At yan ang ipinahayag ni St. James sa talata 2, versikulo 14 hanggang 17, Luxos 20, 24 at saka 26. At dito tayo mga kapatid. Ito, malinaw na ipinahayag dito ang kamalututan sa mga sikta. Sa kanilang sinasabi na salvation is not by good works, but by grace. Yan. Kung ang pag-usapan ay ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang sinasabi, Santiago 2:14 hanggang 17. Maigsoon sa kapuslanan kung ang usa ka tawo mingon nga siya may pagtuo, apan wala siya ay mga maayong buhat. Makaluwas makaliya ang iyang pagtuo, dili gayon. Napakalinaw. Kaya sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, dalawa ang kailangan nating pagsikapan. Ang pananampalataya at mabuting gawa. Remember, sa redemption, ang kinakailangan, pananampalataya at bautismo. Malilim ka na malilim na tayo sa ating pagiging makasalanan, pero kailangan ang tunay na simbahan magbautismo sa atin. Sa subjective salvation, dalawa pa rin ang batayan, pananampalataya at mabuting gawa. Ating ituloy mga kapatid. 15. Pananglit may mga kaigsunan na nagkinanglan o bisi o walay igong pagkaon.
magpulos ba ang inyong Panginoon kanila, panalanginan ta kamo sa Dios o pag sinina kamo o kaugmayo, o dili ninyo sila hatagan sa ilang ikinanglan. Ingon niini ang pagtuo patay kini kun dili ubanan sa buhat. Napakalinaw. Sa 20. Buang, may salita pang buang. Buang. Kinahanglan ka ba bang saysayan na ang pagtuo nga dili ubanan mga buhat walay kapuslanan? Napakalinaw. 24. Busa nakita ninyo nga usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat o dili tungod sa pagtuo lamang. 26. Kay ingon nga patay ang lawas na wala na espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. At ito mga kapatid, ang malinaw na ipinayag ng Panginoon Sos na isinulat ni San Mateo sa Talata 25, 36 hanggang 41. At inasahin ha? Ito ang sinabi. At sa 34, simulan natin sa 34. Unang ali moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalaginan sa akong amahan, udawatan niyo ang ginharian nga giandam alang kaninyo sukad papak sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom, dumudong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay, kumu ako ug inyo akong gibisihan, nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan, nabilanggo ako ug inyo akong giluaw, unya mutubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kasi sa sa 33, simulan natin sa para maintindihan ninyo, no? Ug ang tagang tao sa kalibutan, ug ang tagang tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Unya, mahinon niya sila sa duha ka pundok, general judgment, dalawa na lang, wala ng purgatorio. Sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. So, malinaw. So, dito, balita, 36. Ubo ako o inyo akong Ubo ako o inyo akong gibisihan, nagmasakiton ako o inyo akong gialimahan, nabilanggo ako o inyo akong biluaw. Unya mo tubag kani ang mga matarong. Ginoo kanu sa man kami makakita kanimo magigutom o gipkaon kanamo o giuhaw o gipainom. Kanu sa man kami makakita kanimo nga dumuduong o bidawat kami kanimo sa among balay. Ubo o gibisihan kanamo. Kanu sa man kami makakita kanimo nga nagmasakiton o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mutubag kanila. Sultihan ko kamo nga sa matag igayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos nining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako. So mga kapatid, nalito ang mga tao, bakit sila nakapasok sa kaharian ng Diyos? At ito'y in-explain ng Diyos. Tuwing kayo ay tumulong sa mga kabos, tumanggap sa inyong tahanan sa mga kabos, nagpakain, nagpainom sa mga kabos, ito ay inyong ginawa sa akin. Yan mga kapatid. So, ibig sabihin, kailangan ang mga mabuting gawa upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya, napakabalungtot ang ipinangaral ng mga sikta tulad ng Foursquare na aking tinalakay ngayon. Na salvation is not by good works, but by grace alone. That is, paglilin lang. Kung ang pag-usapan ay eternal life o subjective salvation. Pero kung redemption, tama yun, pero mali, yapon sila kasi sikta naman sila. Hindi man sila, wala man silang kapangyarihan na magbautismo ng tao. Kaya, grabe ang panlilin ng karon sa Diablo sa buong mundo. Imagine, more or less 60,000 ang mga tao, founders. Hindi pa kasali ang kanilang membro, ha? More or less 60,000 katao or founders ang ginagamit ng Diablo upang malihis sa katotohanan ang mga kaanin sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus na walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Ibig sabihin, ang founder ng Sabanista ay
instrumento ng Diablo. Ang founder ng Saksi ni Juba ay instrumento ng Diablo. Ang founder ng Sabalista, si Elijah White, instrumento ng Diablo. Founder ng Saksi ni Juba, si Charles C. Russell, instrumento ng Diablo. Founder ng Iglesia ni Cristo, Felix Manalo, instrumento ng Diablo. Founder ng Born Again, si Peter Juyongse, 1967, instrumento ng Diablo. Baptist, John Smith, 1609, instrumento ng Diablo. Lahat ng mga founders ng sikta, they are all instruments of the devil. So, dami, no? Mga maluktot ang kanilang ipinangaral kasi instrumento sila ng masamang espiritu. Isa lang ang tinayo ng Panginoon Jesus na walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Kaya, doon tayo. So, maluktot ang ipinangaral ni Jaime Macpherson na founder ng sikta Foursquare Gospel Church noong 1927 doon sa California. Pero ngayong gabi, unsay masulti mo about buto ko nga ang original na ito ko ni Cristo na simbahan is Katoliko. Pero dili ko buto sa nang isulti sa pare. Sakto? Yes, wrong. That is very wrong. Kung muklaim ang isang tao na siya ay isang Katoliko, kailangan paniniwalaan niya lahat ng ipinangaral ng simbang Katoliko patungkol sa faith and moral. Pero kung sinasabi ng pare, hindi patungkol sa doctrine, faith and moral, maling magkamali siya. Maling hindi yan paniniwalaan. Pero kung ang pare ay mangaral patungkol sa faith and moral na ipinangaral ng simbahan, kailangan maniniwala tayo kung tayo ay Katoliko. Tulad ng mga kapatid kong mga kasama kong safety dito sa amin, nangaral na walang Adan at iba, walang nono. Bro, excommunicated automatically na sila. At saka yung sinasabi mo na nagsasabi na Katoliko, ngunit hindi na naniniwala sa ipinangaral ng simbahang Katoliko, excommunicated na sila automatically. Yung tinatawag na latay sententiae or automatic excommunication. Yan ay ating mababasa sa Canon Law number 1364. No? So, aking basahin yan, ha? Nalagay ko yan sa aking inares, no? Sorry. Okay, ito. Sa Canon excommunication. Kasi meron na kumay natin, so? Excommunication. Okay. Bago ko linawin pa yan, ha? So, kung ang isang tao ay magsasabi na siya ay Katolik, ngunit hindi lahat na ipinangaral ang mga doctrine ng simbang Katoliko ang paniniwalaan niya, sa mata ng Diyos, babay na siya. I-raise na niyang pangalan doon sa kaharian ng Diyos. At para ma-record siya muna, kailangan siyang mag-umbisal sa obispo. Oops. Ay, sorry. Kaya, communication ito. So, Canon 1364, yung magsasabi, ako'y Katoliko, ngunit hindi ko maniniwala na sa Trinity. Mayroon akong nakilala, nagsabi siya, Katoliko ko, pero hindi ko mutuan ng Trinity. Kaya usara ang Diyos, ang amahan mo na ang nagpakatao na mong anak. Mora mo na ang nagpakita isip Holy Spirit, ha? Bugtas na. Iris na, mura na siya sa mata ng Diyos at sa simbahan, mura na siya sa kaharian ng Diyos. Kasi ang Diyos ay stricto at mawain. Canon Law 1364, an apostate from the faith, yung bibiya, no? Nagmulang. Heretic, yung nanuro ng mali. Nagturo ng mali. Or asysmatic, yung nagati-hati. In course, latay sententiae. Ibig sabihin, automatic excommunication. Malinaw, ha? Na yung tumutalikod, apostasy, no?
mo talikod sa pananampalataya, yung manunlo ng mali, yung dahilan sa pagka hati-hati ay makatanggap ng automatic excommunication. Tanggal na sila, bro. Pero basahin mo ha. Bro, ngayong gabi unsemos masulti mo about sa boto o ang original na gituon ni Kristo na simbahan is Katoliko, pero dili ko moto tanan sa isulti sa pare. Kung ang isulti, kung ang isulti sa pare, it's not about doctrine, it's not about faith, maring hindi ka maniniwala. Kasi magkamaling man ang pare. Pero kung ang pare magtudlo about faith, about morality, kung hindi tayo maniniwala, we are excommunicated automatically. We receive, we are in course na tayo sentensyahin. So yan, bro. Kasi malinaw na ipinayag sa banal na kasulatan na ang dili mo to sa pare, itambog sa impyerno o sa balahon sa mga uliyong patyon yun. Pero sa Christian religion, masakit siya, hindi mo to sa pare, impyerno. At basahin muna ang Old Testament ha. Dito sa Old Testament, Deuteronomy 17:12, ang dili mo to sa pare, sa tambog sa impyerno. Ito ang sinabi. Kinsa kadtong dili mo tuman sa maghuhukom o sa pare nga ato adidto, kinahanglan patyon kanang tawana. Grabe, no? Kinahanglan limpyuhan ninyo ang wala mo internet. So malinaw, no? Napakalinaw na ipinayag sa banal na kasulatan ng sino mang hindi maniniwala sa ipinangaral ng mga pare, sila ay patayin. At ang ibig sabihin yan, kasi ang hindi maniniwala sa pare ay masama. Akin balikan na. Kinsa ka itong dilibutuman sa paghukom o sa pare na tuwa dito, kinahanglan batyong kanang tawana, kinahanglan limpyuhan ninyo ang Israel sa daungan. Ibig sabihin, ang hindi maniniwala sa ipinangaral ng pare patungkol sa morality, faith and moral ay masama. At ang ibig sabihin niyan sa New Testament ay ilaglag sa impyerno. Kasi mga kapatid, ang Bible is composed of two testaments, Old and New. Ang Old, prefigure sa New. Ang New, fulfillment sa Old. Kaya ang ibig sabihin, kaya ang sinasabi doon sa Old Testament na patayin ang hindi maniniwala sa pare, ang ibig sabihin niyan sa New Testament ay ilaglag sa impyerno. At yan na natin basahin sa Bayag 20:14. So yan, no? So mali-mali ng ako'y Katoliko, hindi ko maniniwala sa lahat na ipinangaral ng simbahang Katoliko. Yan. Bugtas na ka. May palaubog mo. Kay dili pa na insulto sa Diyos ang ilang sala. Or dahil sa kalimutan mo lang na sala. Ito ha, Bayag 20:14. Kunya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo, kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So, napakalinaw. Nang ayaw maniwala sa ipinangaral sa ng mga pare patungkol sa faith and moral ay malaglag sa impyerno. Christian, bali bro, kung magsulti ang pare about faith and morals o official teaching ng simbahan, ato tuuhan, yes, nasakto apan kung ang pare magsulti about his personal judgment o provincial judgment o opinion, ay maaaring magkamali siya, bro, no? Opinion niya sa uban, butang o politics, pwede nili siya sa ato. Yes, tama, bro. Kasi opinion lang yan. For example, about politics, mag-conclude siya, isang pare mag-conclude na, ay, wala na. Maaaring magkamali siya. Pero maaaring hindi tayo maniniwala sa kanya. Pero kung patungkol na ganyan sa faith and moral, impyerno yung labas na ito, ulit kabutos pare. Kaya ipahayag na sa Biblia. Ate basahin ha, dito pa sa New Testament, ipahayag 5 Joses.
na dito sa lupa, regarding of faith and moral, ang simbahan, ang mga pare yun mo ay maghari. Ano ba tayo na? Paayag si Moses. Gihin mo silang iharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. Napakalinaw. Ang mga pare ang maghahari sa mundo regarding of faith and moral or regarding of religious matters, which is the basis of salvation. Religious matters man ang batayan sa kaligtasan, hindi man yung sa sanlibutan ng mga aral. So regarding of faith and moral, may paiwa na lang tao sa kalibutan kaysa musupak ka sa gitulo sa simbahan pinaagi sa mga kabarihan. Naabot na sa Biblia nga mingon ang Ginoo, may paiwa na lang siya matao nga magbudhi kaniya. Kasi kanang moingon ta nga ako Katoliko, pero di ko mutuan ng Trinity. Pagbudhi yan sa simbahan. At yan ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos na may paiwa na lang siya matao. Ating basahin mga kapatid ang San Marcos 14:21. Nang si Judas ay nagtaksil sa ating Panginoong Isos, ang sinabi ng Panginoong Isos, mabuti pa lang hindi siya isinilang sa mundo. Ating basahin ha? San Marcos 14:21. Itong sinabi. Ang anak sa tao mamatay gayon, sumala sa giingon sa kasulatan. Apan alaot ang tao nga magbudhi kaniya. Maayo pa lang nga wala siya matao. Muna bro, kung musupag ka sa gitundo sa pare regarding sa salvation, may paiwa na lang tamang tao. Kay way kalag nato nga may impyerno. Pero matao na ka, musupag ka, sayang, no, sayang. So yan, no, thank you very much bro for your question bro. Kung mayroon pa, itanong mo lang bro, no? Baka mayroon na po may sagot, no? Makatulong ko sa inyo. So ang ipapangaral ng fourth square, no? The fourth square church believes in the baptism with the Holy Spirit. So, confirmation, naniniwala sila, tama. Pero wala silang karapatan na gumawa niyan kasi walang bisa ang kanilang baptise ay ilang confirmation kasi piki man sila, no? So the fourth square church observes, believes baptism by immersion or as ordinance. So hindi sila naniniwala sa sakramento, ang kanila ay ordinance. So ang baptism para sa kanila ay only by immersion. Pero mali gihapon, no? Bakit? Kasi ang sinasabi nilang immersion ay hindi immersion, kundi submersion. Yung mga pastor na nagsabi na baptism is only by immersion, pero anong ginawa nila? Immersion ba? Hindi. Anong ginawa nila? Submersion. Ano ba ang submersion? Submersion ay ang buong katawan ilagay sa ilalim ng tubig. Yan ang submersion. Ang immersion is only mutama ka sa tubig tulad ng baptism ng Panginoong Isos. Kung tingnan natin ang history, ang Panginoong Isos ay binaog sa tubig. Ano ngayon, no? At binuhusan siya ng tubig, St. John. Kasi ang Panginoong Isos ay nagturo na bilang Diyos, kahit hindi pa siya nagkatawang tao, ipinangaral na niya na ang paglilinis ng kasalanan ay buhos ng tubig. At basahin mga kapatid ang Números 8:7. Alam na ng Panginoon Isos na ang baptism ay buhos lang, kaya ang Panginoon Isos ay hindi submersion ang kanyang baptism, kundi immersion. Ibig sabihin, binaog sa tubig o gibuhusan. At basahin ha? Kasi pinangaral na ng Panginoon Isos ang patungkol sa immersion. 8:7 ng Números. Sorry. Ito. Okay. Ito ha. Sabligi sila sa tubig na iglilinis sa paghugas sa sana. Sino nangaral nito? Ang Panginoong Diyos.
At sino ang Panginoong Diyos? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Anong sinasabi sa Numeros 8:7? Sabligi sila sa tubig na iglilinis sa paghugas sa sala o pagbarbasi ang tibok nilang lawas. Pagkatapos malapit nila ang ilang biste o ingon malinis o sa ingon malinis na sila. Sabligi sila o tubig na iglilinis sa paghugas sa sala. Mga kapatid, ang Old Testament ay salita ng Diyos. Atin basahin mga kapatid ang Hebro 1:1. Na ang Old Testament at sa New Testament ay salita ng Diyos. Atin basahin ha. Ang Old Testament salita ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta. Ang New Testament ay salita ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Atin basahin ang Hebro 1:1. Hebro 1:1. Ito. Sa karaang panahon, misulti ang Diyos ngadto sa atong mga katigulangan binagi sa mga propeta. Napakalinaw. Sa karaang panahon, misulti ang Diyos ngadto sa atong mga katigulangan binagi sa mga propeta sa makalaghan o sa nagkalain-laing mga paagi. New Testament. Apan ining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinagi sa iyang anak, ang Panginoon Hesus. Yan ang New Testament. So, ang Diyos ay nagbayad na bumusan lang ng tubig. Tuwing ako pa malilinis siya sa kasalanan na ang ibig sabihin ay baptism. Kasi ang baptism ay paglilinis ng kasalanan. Ating balikan ha. Ating balikan ang Gawa 22:16. Ito ang sinasabi. Busa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. So, ang baptism ay hindi submersion na ginawa ng mga sikta na sinasabi nilang immersion. Maling-mali. Panlilim lang. Ito pa, sa Ezekiel 36:5, nabubuan o limpyong tubig ang tao upang siya'y maging malinis sa kanyang kasalanan. Remember ha? Buuan o limpyong tubig. At ito sa'yo ha? 36:5 sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ay salita ng Diyos kasi malinaw na ibinayag sa Hebro 1:1. Ang Diyos sa karang panahon misulti pinagi sa mga propeta. So ito na ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ezekiel 36:5. Buuan ko kamong limpyong tubig o malimpyo kamo sa tanan ninyong kaugawan lakip ang inyong pagkamakit Diyos. Buuan kamong limpyong tubig. Bubuan ko kamong limpyong tubig. So, malinaw. Ito pa, bigyan natin itong halaga. Limpyong tubig ang gagamitin sa pagbautismo. Ang tanong, malinis ba na tubig ang ginagamit ng mga pastor tuwing sila ay magbaptize, magbautismo? Ang sagot, hindi. Bakit? Kahit swimming pool, hindi yan malinis. Bakit? Kasi according sa science, ang tao kung lumubog tayo sa tubig, 10 to 20 minutes, maali nang magkaihi ang tao. So kung ang pastor ay muhubog dito sa swimming pool o sa suba, sa dagat, upang gawin ang bautismo, maaaring magkaihi siya dito. So paano natin masasabi na malinis ang tubig na kanilang ginagamit? Ayon sa Ezekiel 36:5. Na pag umog nato sa tubig, makaihi man tayo 10 to 20 minutes. Isenso nilo sa science. Makaihi man tayo. So limpyo na yan. Swimming pool. Wingon tayo na kaisa sa una. Daniel, anong isa ko man pag-ingon ninyo malimpyo ng inyong tubig ng ibautismo nga di ano man musdagat? Lubog ba na? Sa suba, isa man ninyo pag-ingon limpyo na nga basin na ikabaw dito na dito sa ibabaw.
Ingon na yung pastor. Di naman may bubunyag sa sumba, sa dagat, sa swimming pool man eh. Palusot ko. Yung sa akong maliya pagkasiguro, malibyo ang swimming pool, na kung magbaptismo siya, 2 o 3, bukod siya naman ako minutes, 10 to 20 minutes, so makaihi na ang pastor. Kaihi na po ng baptismoan. So, sa pagkalibyo na.